Halos 40 taon na ang lumipas mula nang pumanaw si Pepsi, ngunit hanggang ngayon ay usap-usapan pa rin ang kontrobersyal niyang buhay. Higit sa lahat, si Pepsi ay naging isang pop culture figure, kaya nalampasan pa niya ang kasikatan ni Sarsi, na matagal nang hindi aktibo sa pag-arte. Sina Pepsi at Sarsi, kasama sina Coca Nicolas at Mara Mirinda Manibog, ang tinawag na soft drink beauties. Isang grupo ng mga bold star na binuo ng yumaong talent manager na si Ray de la Cruz noong early 80s sa bagong panayam ni Julius Babao kina Sarsi, Mera, at Coca, na in-upload sa Julius Babao Unplugged sa YouTube kahapon. Enero 23, 2025, ibinahagi ni Sarsi ang huling sandali ng pagsasama nila ni Pepsi. Ikinuwento rin niya ang reaksyon umano ni Pepsi tungkol sa kasikatan ni Sarsi noong 1985 at ang pakiramdam niya na darating ang panahong magpapakamatay ang kaibigan niya. Sabi ni Sarsi, "I know it's gonna happen kasi a day before magkasama kami. Sinundo ko siya sa bahay dahil na-confine pa siya. Sabi ni Tito Ray, kunin mo muna si Pepsi. Nalulungkot sa bahay niya. Pakainin mo." Di kinuha ko, pinasundo ko sa driver papunta sa bahay. "Dito ka muna," ayaw naman niya. "2 bakanteng kwarto sa bahay ko, dito ka muna." Hindi ma-pride. Ayon kay Sarsi, tinanong daw siya ni Pepsi kung paano siya nagkaroon ng sariling bahay. Sabi niya, "Paano ka nagkabahay?" Sagot ko, "Di ba may trabaho ako, lagare, tatlong pelikula." Hindi niya ako matake. Hindi na siya makaupa. May baby pa, hindi nilinaw ni Sarsi ang baby na binanggit niya. Pero base sa impormasyong nakalap ng cabinet files, ang baby na tinutukoy ni Sarsi ay ang adopted son ni Pepsi. Pagpapatuloy ni Sarsi, "Gusto kong tulungan." Ayaw niya, ma-pride siya. Doon na pumasok ang insecurities niya. "Paano mo ako naunahang nagkapelikula? Paano mo ako naunahang magkabahay?" Ganoon na ang iniisip niya. Iba na, rebel na. Parang hindi niya matanggap na pumunta siya sa bahay. "Maayos ang bahay ko, may mga kwarto. May mga katulong, may kotse." Hindi niya matanggap yon. "Yun ang huli naming pag-uusap, paano ka nagkaganito? Paano ka nagkaganoon?" Sabi ko, "Nagtatrabaho ako. May mga solo, gumagawa ako ng sunod-sunod na pelikula. Binabayaran na ako ng malaki. Siyempre, nakakapundar na ako." Hindi niya matake yon kaya ayaw niya sa akin. Hindi niya matanggap siguro kung paano ko siya naunahan sa tabumpay.